Okay, magandang gabi. Welcome to my YouTube channel, Enrique Bulak. Ngayon ay Wednesday, March 11, 2026. Okay. So, ano bang pag-usapan natin? Konti lang ang sasabihin ko ngayon. At wala akong mga na recorded video. Ang banggitin ko lang ay kung gaano ka importante na ang iboto natin ay yung tamang tao. Okay, so kung napanood nyo yung privilege speech ni Senador Lacson kahapon, tungkol yun sa kung paano siya laging tinitira or binibira ni Senator Marcolita sa halos lahat ng issue, lalo na kung ito ay may kinalaman sa mga diskaya. So kung diskaya ang pinag-usapan, so may kinalaman sa flood control, no, na yun yung pinipilit na gusto ni Marcolita na maging state witness ang pamilyang mag-asawang diskaya, na hindi naman niya inamin, pero obvious naman na talagang obvious naman sa mga pananalita niya na talagang pabalik-balik niyang dinidebate niya yung lead prosecutor ng DOJ, at ang lumantad sa balita, no, na parang base sa kay Pampilo Lacson, nung sa nilabas naman ni Pampilo Lacson to, Blue Ribbon chairman to siya ngayon, na lumalabas na official ng isang insurance company yung asawa ni Marcolita, na kung saan yan yung lahat ng mga, malamang lahat ng mga projects na kinuha ni Diskaya, may insurance kasi yun na in case kung may pumalpak, sasagutin ng insurance. At ang isa sa mataas na opisyal ng insurance na kinuha ng mga Diskaya ay asawa ni Marcolita. Okay, so maliban pa dyan, kung ikaw ay makabayan at lawyer ka pa, yung ginusto niyang yung issue na hindi daw ma-drawing ang West Philippine Sea dahil nga ang Kalayaan Group of Islands o Kalayaan Island Group ay hindi napasok daw sa 200 nautical miles na from the sea line mo. Okay. So, ang explanation nga dyan, yung Kalayaan Group of Island, kung mayroong portion doon, yung Sierra Madre, kung nasaan yung Sierra Madre, kung ang area na yun ay hindi pasok sa 200 nautical miles doon sa UNCLOS, yun ay pagmay-ari pa rin ng Pilipinas, hindi na doon sa isyung 200 nautical miles. Yun ay doon na sa ibang right ng isang bansa na matagal mo nang inaangkin. Para example, yung Guam. Ang Guam ay napakalayo sa US, pero pagmay-ari ng Amerika yan. So hindi yan pasok doon sa mga nautical miles na yan. Pasok yan sa ibang ruling ng sovereignty doon sa pagmay-ari mo na matagal mo nang inangking sa'yo. Okay, so ang punto lang, ano bang nasa batas na natin yan, nasa konstitusyon na natin yan, na ang Kalayaan Group of Island ay talagang pasok na sa gobyerno ng Pilipinas. In fact, isa na yung lungsod ng Palawan, kaya may mayor na doon. Okay, so para to qualify pa na atin na yan,
noon pa ay pinatirahan na ng, kasi para mag-qualify na kailangan may mga taong nakatira na diyan, kaya may mga tao na, may eskwelahan na. So, ano bang makuha ni Marcolita na ginigiit niya na dapat daw, o di naman niya inamin 'to, hindi daw gano'n pagkasabi, pero kahit anong baliktad-baliktad pa ng mga pagbabasa, paulit-ulit na magbasa ng mga nakabasa, ay talagang sinabi niya, 'di ba, na dapat i-give up na yang Kalayaan Island Group na 'yan. So, yung mga narration ni Marcolita, yung mga sinasabi niyang mga coordinates na 'yan, hindi naman required 'yan ang UNCLOS na kailangan may coordinates ka. Basta sinasabi ay 'yan ay pasok sa nautical miles na gina-grant, 'yan ay sa'yo. Okay? Ano bang makuha ni Marcolita nang i-issue niya yung narrative o yung mga sinasabi ng China na base sa ganito, hindi na pasok sa atin 'yan, hindi na atin 'yan. Ano bang makuha niya? At ang alam ko, 'pag sinabing officer ka, senador ka, nanumpa ka na, kahit alam ko lahat ng mga may posisyon, nanumpa ka na ipagtanggol mo ang ano ang meron sa konstitusyon, like presidente, vice presidente, senador, lalo lawyer ka, you uphold. Kasi officer of the land ka eh, constitution na ano na, lawyers are officers of judicial officers, di ba? So, anong makuha mo na you are airing, na inilabas mo yung side ng mga China at ipinagdebate mo na hindi napasok? Anong makuha mo nga pasok na nga nasa konstitusyon na natin? Ano bang makuha mo na ikaw ang magdala ng opinyon ng ibang bansa? If we are talking about China, let the Chinese government air their side to the authorities. Hindi ikaw ang kukontrahin mo yung panindigan ng Pilipinas. Kaya hindi siya pinagbigyan niya makipagdebate sa iyo, iniimbita niya sino yung mga magagaling. Hindi na siya pinapatulan makipagdebate pa sa kanya kasi no point of arguments because concluded na nasa batas na natin na atin yan. So kapag pinapakinggan pa siya, ididibati pa siya, makipagdebate pa siya, parang binigyan siya ng venue na para marinig ng mga tao natin. At itong si Marcolita magaling magsalita, magaling siyang magbanggit-banggit kung saan-saan. Pero pag ang kalaban niya ay may alam, pag nasupla siya, ay ganun pala. Tulad example, sinabi niya na iniimbita niya, if I can recall it right, na noon sa nang ini-interpolate niya si Senator Lacson, sabi niya, o sige, iniimbitahan ko kayo kasi may debate kami, mayroong conference kami na ganito. Binanggit niya yung mga officials na yan. Ang chairman sa Committee on Foreign Affairs ay si Erwin Tolpo. So tinanong ni Senator Lacson kung totoo ba bilang Foreign Committee Chairman, kung meron bang usapang ganun nga na parang may conference o makipagdebate si Marcolita sa halos lahat ng mga may kinalaman, no? So sa Foreign Affairs, si Lazaro, sa Marina ba yun? O, basta halos lahat. Ngayon, nung tinanong, hindi pala tuloy kasi ayaw umattend ang mga inimbita kasi there's no point of discussing dahil sarado na. Wala nang dahilan na makipag-usap pa dahil sarado na yung baga sa batas na natin yan, atin yan, there's no point of arguments. Kung a-argue ang China, samantalang talo na nga sila, kung saan nila dadalhin yan, ito ngayon si Marcolita ang laging nakipagdebate
dahil gusto niyang patunayan na hindi daw atin 'yan. Ano makuha niya, 'di ba? Ano makuha niya pagka talagang sa galing niya magsalita kung saan-saan kasi dadalhin, yung issue. So, ah, anong makuha niya? Why he is trying to justify what the Chinese government is trying to support their claim na kanila 'yan. Kaya 'pag binobomba niya ang mga supply natin, they are trying to defend nga talagang kanila daw 'yun. At ito si Marcolita, ito yung nagba-back up para madinig yung side niya. What's the point? 'Di ba? Parang gano'n din 'to, yung gano'n din siya sa kay Diskaya. Ano bang makuha niya kung ano bang anong makuha niya kapagka na-admit itong Diskaya na maging state witness na na walang isinauli, 'di ba? Sinabi naman talaga na sobrang yaman nila 2016 hanggang bago ito madeklara, 'di ba? Sobrang yaman nila. This started hindi naman gano'n kayaman pero sobrang yaman. Saan kinuha 'yun? 'Di sabihin doon sa mga anomalya sa flood control projects, 'di ba? Ano bang mawala sa kanya ni Marcolita kung magbalik tulad ng mga si Bryce Hernandez nagbalik, maraming nagbabalik ng pera para para pagbigyan yung para makapasok sila at isa yan sa agreement nila. So ano ang mapala niya kung magsauli? 'Di ba, pabor sa bansa natin. Kapag hindi magsauli, kaninong pabor? Pabor kay Diskaya, na ito yung si Diskaya ang sinasabing mag-benefit yung insurance company kung saan asawa ni Marcolita ang isa sa officers ng mga insurance company na yan. 'Di ba? Sa China, pabor ng China sinasabi niya. Sa Diskaya, pinaglaban niya na hindi wala sa batas ang magsasauli. Hindi lahat na sa batas ay lahat ng aspeto sinasabi pero pasok ka doon sa mga rules na 'yon, 'di ba? Hindi detrimental sa gobyerno 'yon, 'di ba? So puro hindi pa pabansa ang makinabang sa gusto niya. Hindi rin pabansa ang gusto niyang yung mga kagustuhan ng China ang matupad na ipamigay ang Kalayaan Island Group. Alam mo ba ang sinasabi na ang Kalayaan Island Group ang laking area na yan ay mas malaki pa sa lupa ng buong Pilipinas, hindi kasama ang dagat, yung lupa-lupa lang. Isipin mo kung gaano kalaki yan ang gusto niya ipamigay. Na nandyan ang daming isda ang nandyan na halos lahat ng mga isda na sa South China Sea ay nandyan yung nanganganak ang mga isda at tangay-tangay kung saan sa lupalop ng mundo dala. So doon ang breeding ng mga isda. Gusto niya ipamigay. Sipin mo nga kung kaya gaano kaimportante na tama ang iboto natin. Ito hindi ako galit kay BP Sara. Pero malinaw na hindi siya maka-Pilipinas, maka-China siya. So kapag anong mangyari nito ngayon na pababain si Presidente Marcos? Ano ba ang dahilan na pababain nila si Presidente Marcos? Corrupt ba si PBB Marcos? Hindi na-prove yan na corrupt si Marcos. Yung 18 Marines na yan, tingnan mo. Ano ang daming mga tanong ngayon sa 18 Marines na yan. So, ibig sabihin, hindi malinaw na yung gawa-gawa nila na ilang bilyon yung dinala nila, binigay nila na hindi naman makasya base sa analysis kaano kabigat ang ganong kalaking pera. Hindi kasya sa binanggit nilang ganong malita. Di ba? Saka yung conference na yan, ang sabi,
Pagkatapos ng conference na 'yan, sinabi ni Attorney Claire Castro, although parang pahapyaw, pero hindi galing sa akin 'to, hindi ako may sabi. Disclaimer 'no, hindi ako may ano, narinig lang natin sa interview. Sinabi ni Lacson, Senator Lacson, na base sa analysis niya, hindi kayang dalhin yon sa ganun lang ang sinaksasakyan nila at ganung kadaming malita lang, hindi kasya doon. So, parang hindi, tsaka base sa background nila, may iba doon na natanggal sa serbisyo, di ba? So, tsaka nung after the press conference nila, nalaman na ang sumundo sa kanila ay kotse o sasakyan ng asawa ni Mike Defensor. Kilala naman natin na si Mike Defensor ay Maka Duterte. Sa tingin nyo ba kapag kunyari mapaalis nila si PBBM sa anumang dahilan, sa tingin, lalo na kung hindi yung kagagawa ng ganyan mga strike nila o kung ano pa yung mga ginawa nila, pilitang maalis si Duterte, si PBBM, alam mo bang walang ni expert na political analyst nagsasabi na ikakabubuti ng bansa natin yan. O, itong ang analysis natin. Kapag napaalis si PBBM dahil sa mga rally na yan, kung rally, kung ano pa, mga sumuporta kay BP Sara, sa tingin mo ba mas gaganda ang Pilipinas? Bakit sa tingin natin hindi mas gaganda? Kasi magbabayad ito si BP Sara sa utang na loob na sumuporta sa kanya, bibigyan ng posisyon itong si mga to. Marami naman din sa mga nasa sa kanya na mga questionable din. 'Di ba? So, makatsena pa. 'Di ba? Pamimigay mo yung sayo. Gusto mo ba yon? Kung palagay mo sinabing corrupt ang gobyerno ni PBBM, pag ibibigay mo yung West Philippine Sea sa China, sobra hindi corrupt ang tawag doon. Talagang ninakaw sa'yo, nilimas, parang nasunugan ka. Walang natira sa'yo. Di ba? Kung corruption, may paano pa sa ginawa ni PBBM, pinakasuhan niya ngayon. Di ba? Kaya naglantaran, gano'n na pala kabaho dahil binanggit na niya na gano'n nakadumi ang nasa gobyerno. Di ba? Tsaka, ito pananaw ko lang, no? Kung ang tao ay mabait, tulad ni Leni Robredo, mabait talaga siya, di ba? Dati hindi naman siya tinatrato ng maayos ni Duterte, di ba? Former President Duterte. Pero still nag-function siya. Wala siyang sinabing negative against Duterte sa pagkakaalam ko. Di ba? She behaves well. Magkalaban sila ni PBBM. Pero ngayon hanga siya sa ginawa ni PBBM, magkasundo sila. Di ba? Ito si BP Sara. Lahat na lang negative, lahat na lang complain against the government. Buti sana kung nasa loob lang. Sa panahon ngayon, mayroon bang naitago kapag nagsalita ka? So kung humina ang economy natin, sasabihin ba natin kagagawa ni PBBM yan? Sa tingin nyo ba hindi naka-apekto yung mga pinagsasabi ni BP Sara? Di ba? Vice ka, kinalaban mo yung presidente, malaking bagay yon sa dating ng tao, dating ng mga sa mundo. So kung humina, kahinaan ni PBBM yon? O kahinaan natin? Di ba? Ako, dati ayaw ko magsalita ng ganito, pero kailangan ng mag-take sides ka.